Kung ikaw ay masaya'y tumawa ka, ha ha ha! Pero, paano ka tatawa kung ang sitwasyon ay hindi na masaya? Isang mapagpalang araw po, ako po si Sister Joy Castillo ng CGM Balete Chapter. Nandito po tayo sa programang 24/7 Wow, Word of Wisdom. Madaling maging masaya sa mabubuting sitwasyon, pero sa gitna ng pagsubok, tila pagngiti ay nahihirapan tayo. Kailan mo ba naramdaman ang tunay na kagalakan? Alam niyo ba na dinisenyo ng Diyos ang tao para mabuhay at maranasan ang tunay na kagalakan? Kung hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagagalak, maaaring hindi mo pa tunay na kilala ang Diyos. Sinabi sa Galatia 5:22-23, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ang tunay na kagalakan ay bunga ng Espiritu. Noong tinanggap natin ang Diyos sa ating buhay, tinanggap na din natin ang tunay na kagalakan. Pero kahit na tinanggap na natin ang Diyos, dumarating pa rin tayo sa pagkakataon ng hinagpis at lungkot. Kaya ngayon, sasagutin natin ang katanungan. Paano mapanatili ang kagalakan sa ating puso? Una, manatili sa presensya ng Diyos. Sinabi nga sa awit 16, talatang 11, ituturo mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Ang presensya ng Diyos ang pinagmulan ng tunay na kagalakan. Kapag malayo tayo sa Diyos, nawawala rin ang ating sigla at kapayapaan. Ang panalangin, pagbabasa ng Biblia, at pagsamba ay parang vitamins na muling nagpapasigla sa ating espiritu. Tulad ng cellphone na nauubos ang baterya. Tayo rin ay nauubusan ng kagalakan kapag hindi tayo nakakonekta sa presensya ng Diyos. Kaya araw-araw, maglaan ng oras upang makipagniig sa Kanya at doon mo maranasan ang kapuspusan ng kagalakan. Pangalawa, magpasalamat sa lahat ng bagay. Sinabi nga sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang taong marunong magpasalamat ay laging masaya, dahil nakikita niya ang kabutihan ng Diyos sa bawat sitwasyon. Ang pasasalamat ay nagpapatibay ng pananampalataya. Pinapaalala nito sa atin na kahit mahirap ang kalagayan, ang Diyos ay tapat. Ang pagrereklamo ay magnanakaw ng kagalakan, ngunit ang pasasalamat ay nagbubukas ng puso para sa kapayapaan at saya. Sa halip na sabihin, bakit ganito Lord? Sabihin mo, salamat Lord, dahil kahit mahirap ito, alam kong may tinuturo ka. Ang taong mapagpasalamat ay may puso ng pagsamba at doon nananatili ang kagalakan. Sa ikatlo, magtiwala sa Diyos sa gitna ng problema. Sinabi sa Habakuk, Kabanatang 3, talatang 17 at 18, bagamat di namumunga ang puno ng igos at hindi rin namumunga ang mga ubas, kahit na maantala ang pamumunga ng ulibo at walang aanihin sa mga bukirin, kahit na mamatay lahat ang mga tupa at mawala ang mga baka sa kulungan, magagalak pa rin ako at magsasaya dahil si Yahweh ang Diyos na magliligtas sa akin. Ang pananampalataya ay susi upang mapanatiling masaya kahit may pagsubok. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, alam mo siyang may hawak ng lahat ng bagay, hindi ka natitinag ng mga pangyayari. Ang taong puno ng tiwala ay puno rin ng kagalakan, dahil alam niyang may dahilan ang Diyos sa lahat. Tulad ni Job, kahit nawala ang lahat sa kanya, sinabi niya, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon din ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ang ganitong pananampalataya ay bunga ng malalim na relasyon sa Diyos. Ating tandaan na ang tunay na kagalakan ay hindi nakabase sa kung ano ang mayroon tayo, kundi sa kung sino ang nasa atin, at yan ay si Kristo. Kapag si Jesus ang sentro ng ating buhay, kahit sa gitna ng problema, may dahilan pa rin tayong maging masaya. Tayo po ay manalangin.
Dakilang Diyos, salamat sa iyong mga salita na patuloy nga, Panginoon, na ipinapaalala mo sa amin ng kagalakan ay hindi galing sa mga bagay na mayroon kami, kundi unang sa iyo, Panginoon, nagmumula ang kagalakan. Panginoon, kagalakang may kapayapaan, Panginoon, sa aming mga puso. Hindi namin kayang magalak kung wala ang presensya mo, aming Ama. Tunay nga, Panginoon, tulungan mo kami na ang bawat salita at bawat pangako mo ay maging araw-araw namin gamit sa pananampalataya upang maranasan namin ang pananampalataya na may kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat aming Ama na ang paggabay mo lagi, Panginoon, ay lagi mong ituturo sa amin na huwag mawala yung kagalakan sa presensya mo. Hanapin lagi namin ang Espiritu na nagmumula sa iyo. Muli, ako po, Sister Joy Castillo na nagsasabing ang oras ay gamitin upang ang Diyos ay luwalhatiin. Mapagpalang araw po sa ating lahat.